Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat hibla ng emosyon at bawat kabanata ng buhay. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang subukang pulutin ang bawat piraso, ngunit hinding-hindi na maibabalik sa dati ang refleksyon nito. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso, ang taong inakala mong sa'yo'y nakalaan, ay may suot palang maskara? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Kislap at Sinag sa Ang Tunay na Kislap. Kislap, alpas nakangiti si Kislap. Habang mahigpit ang kapit sa manibela ng luma niyang kotse, ang nangiting iyon ay hindi nababagay sa suot niyang uniforme ng isang sikat na ride-hailing app o sa kakarag-karag na sasakyan na minamaneho niya. Ang nangiting iyon ay para sa maliit na kahon ng pelus na nakapatong sa passenger seat. Sa loob niyon ay isang kumikinang na diamanteng singsing. Ang singsing na magpapabago ng lahat. 3 buwan na siyang nagpapanggap bilang si Dion, isang hamak na driver. 3 buwan ng pagsisinungaling para lang masiguro na ang babaeng pakakasalan niya, si Lihim Monteclaro, ay tunay siyang minamahal at hindi lang ang kanyang yaman. At ngayong gabi, sa kanilang anniversary dinner sa pinakamahal na restaurant sa lungsod Maharlika, tatapusin na niya ang pagpapanggap. Luluhod siya sa harap nito at iaalay ang kanyang puso at apelyido. Biglang umilaw ang telepono niya. Pangalan ni Lihim. Sinagot niya ito gamit ang earpiece. Pinanatiling nakatutok ang mga mata sa daan. "Hello, babe?" Malamig na sagot niya. "Babe, are you near? I'm so excited." Ang boses ni Lihim ay parang musika sa kanyang pandinig. Matamis at puno ng pananabik. "Malapit na. May sorpresa ako sa'yo," sabi ni Kislap at lalong lumapad ang ngiti niya. "Ako rin? May sorpresa sa'yo. Oh wait, babe." May tumatawag sa kabilang linya. "It's my cousin, importante lang. I'll call you back, okay? I love you." "I love you too," bulong ni Kislap. Hindi ibinaba ni Lihim ang tawag. Siguro'y aksidente lamang nitong napindot ang hold imbes na end call. Narinig ni Kislap ang isang beep. Hudyat na pumasok ang kabilang tawag. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Lihim na muling nagsalita. Ngunit hindi na yon ang boses na parang musika. Ito'y malamig, kalkulado, at walang anumang bahid ng pagmamahal. "Gino, natawagan mo na ba yung abogado?" Napakunot ang noo ni Kislap. "Gino? Ang pinsan daw nito?" "Oo," sagot ng isang boses lalaki sa kabilang linya. "Si Gino. Nakausap ko na. Sabi niya, aabuti ng 1 linggo bago ma-liquidate ang mga shares kapag napirmahan na ni Kislap ang prenup. Kailangan mong makuha ang pirma niya bago ang kasal." Lihim, walang palya. Nanigas si Kislap sa kanyang kinauupuan. Ang mga kamay niya sa manibela ay nag-umpisang mamilipit. Anong prenup? Anong shares? "Don't worry," sagot ni Lihim at may halong pagkainip sa boses nito. "Ang tangang yon, gagawin ang lahat para sa akin. I can make him sign anything. Ngayong gabi, magpo-propose na yon. I can feel it. The moment he does, luluhod din ako at magmamakaawang pumirma sa kahit anong kasunduan para patunayan ang pag-ibig ko." May diin sa salitang pag-ibig na tila isang maruming biro. Isang tawang walang kagalakan ang narinig ni Kislap mula kay Gino. Magaling. Pagkatapos ng kasal at nasa atin na ang kontrol sa kumpanya, sisirain natin ang pamilyang Alpas hanggang sa wala nang matira sa kanila. Iyon ang bayad sa ginawa nila sa pamilya ko. Bawat salita ay parang punyal na bumaon sa puso ni Kislap. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang kalsada sa kanyang harapan ay biglang lumabo. Lihim, Gino, ang paghihiganti, ang lahat ay kasinungalingan. Bigla niyang kinabig ang manibela at itinigil ang kotse sa gilid ng kalsada. Isang malakas na busina
Mula sa sasakyan sa likod niya ang gumising sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Nanginginig ang buong katawan niya. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Dinukot niya ang telepono at pinutol ang tawag. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno. Sa loob ng kotse, mas malakas pa sa tibok ng kanyang nawasak na puso. Tinitigan niya ang kahon ng pilus sa tabi niya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang diamante ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw poste, isang malamig at walang buhay na kislap. Ang singsing na simbolo ng kanilang pag-ibig ay tila naging isang piraso ng malamig na bakal sa kanyang palad. Isang paalala ng kanyang katangahan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatigil doon. Ang mga sasakyan ay patuloy na dumaraan. Ang mundo ay patuloy na umiikot habang ang sa kanya ay gumuho na. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, sinimulan niyang paandarin ang kotse. Hindi patungo sa restaurant, hindi patungo sa kanyang magarbong penthouse. Nagmaneho lang siya ng walang direksyon. Hinahayaan ang mga gulong na dalhin siya kung saan man. Palayo sa sakit, palayo sa katotohanan. At saka bumuhos ang ulan. Hindi isang ambon, kundi isang malakas. Galit na buhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Ang mga wiper ng kotse ay hirap na sa pagtataboy ng tubig sa salamin. Sa gitna ng malabong tanawin, isang imahe ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang babae. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, sa tabi ng isang maliit na kariton ng mga pagkain. Basang-basa na siya, ngunit pilit niyang tinatakpan ng sira-sirang trapal ang kanyang paninda. Ang hangin ay malakas, paulit-ulit na tinatangay ang trapal. Bawat tangay nito, mas nababasa ang mga kakanin sa loob ng kariton. Kitang-kita niya ang desperasyon sa mukha nito. Hindi niya alam kung bakit, pero ipinreno niya ang kotse sa tapat nito. Bumaba siya, hindi alintana, ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang damit. "Miss!" Sigaw niya para marinig siya sa gitna ng ulan. Napalingon ang babae, gulat. May mga hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang mukha. Sa kabila ng gusot niyang anyo, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng pagpupursige. Siya si Sinag. "Tulungan na kita," sabi ni Kislap o ni Dion. Hindi na niya alam. "Nako, wag na po sir. Mababasa lang kayo. Kaya ko na to," sagot ni Sinag habang pilit pa ring hinahawakan ng trapal. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang kabilang dulo ng trapal at tinulungan itong itali ng mahigpit sa kariton. Sa loob ng ilang sandali, nagtutulungan sila sa ilalim ng rumaragasang ulan. Dalawang estranghero na pinagtagpo ng bagyo sa labas at sa kanyang kalooban. Nang matapos, pareho na silang basang sisiw. "Salamat po, sir," sabi ni Sinag, medyo nahihiya. "Malaking tulong po." Tumango lang si Kislap. Pumasok na siya pabalik sa kotse, basang-basa at nilalamig hanggang sa buto. Paalis na sana siya nang makita niya itong binubuksan ng isang maliit na lata. Maingat nitong binibilang ang mga baryang basa, ang pera mula sa benta niya ngayong araw. Pinaharurot niya ang sasakyan palayo roon. Ngunit habang papalayo siya, isang imahe ang hindi maalis sa kanyang isipan. Ang mukha ng babaeng nakikipaglaban sa ulan para sa ilang pirasong barya. Tumingin siya sa kanyang rear-view mirror. Ang lungsod Maharlika, sa likuran niya, ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw. Mga ilaw na dati simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, para sa kanya, ang mga ito'y ilaw ng kasinungalingan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong isinilang mula sa pinakamalalim na sakit. Kinuha niya ang kanyang mamahaling telepono at tinawagan ang kanyang personal na assistant. "Cancel all my meetings for the next few months," utos niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. "Sabihin mo nag-abroad ako. Walang dapat makaalam kung nasaan ako." "But sir, the Monte Claro deal,
Cancel it. Maring sabi ni Kislap. Lahat. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa rearview mirror. Isang basang estranghero ang nakatitig pabalik. Isang dayuhang may mga matang puno ng galit at pait. Ang kislapalpas na puno ng pag-ibig at pangarap ay namatay ngayong gabi. Ang natitira na lamang ay si Dion. At sisiguraduhin ni Dion na magbabayad ang lahat ng nanakit sa kanya. Ang amoy ng alikabok at pinaghalong luto ng kung sino-sinong kapitbahay ang sumalubong kay Kislap. Malayo ito sa amoy ng mamahaling pabango at bagong linis na sahig ng kanyang penthouse. Isang linggo na ang nakalipas mula noong gabing gumuho ang mundo niya. Ngayon, ang bago niyang mundo ay isang maliit na kwarto sa isang paupahan sa Barangay Silangan. Isang lugar na hindi niya alam na nag-e-exist pala sa lungsod Maharlika. Ang kwarto ay simple. May isang lumang kama, isang maliit na mesa, at isang bentilador na mas maingay pa kaysa sa hangin na binubuga nito. Ito ang kanyang naging pugad, ang kanyang taguan. Dito siya si Dion, isang driver na naghahanap ng bagong simula. Walang nakakakilala sa kanya. Walang yaman. Walang apelidong Alpas. Dito, malaya siyang magalit. Malaya siyang masaktan. Ang unang ilang araw ay isang pagsubok. Ang instant noodles ang naging pinakamatalik niyang kaibigan. Ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas at ang tsismisa ng mga kapitbahay ang naging bago niyang alarm clock. Minsan, nakatitig lang siya sa kisame, inaalala ang bawat salitang binitawan ni Lihim at Gino. Ang pagtataksil ay sariwa pa rin, isang bukas na sugat na patuloy na kumikirot. Sa kanyang paglalakad-lakad sa eskinita, para maghanap ng makakain o para lang takasan ang kulob na kwarto, madalas niyang nakikita ang babae mula sa gabing umuulan. Si Sinag. Nalaman niya ang pangalan nito mula sa may-ari ng karinderya sa kanto. Si Sinag daw ay isang ulila na lumaki sa lola nito, si Lola Amuma. Halos lahat ng trabaho ay pinapasok nito para lang may maipanggamot sa matanda at pambayad sa upa. Bawat araw, nakikita niya ang ritual ni Sinag. Paggising sa umaga, mag-aasikaso ito ng lola. Sa tanghali, maglalako ito ng kakanin. Sa gabi, tatanggap ito ng labada mula sa mga kapitbahay. Walang kapaguran, walang reklamo. Tanging isang tahimik na determinasyon ang mababasa sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang pauwi si Kislap mula sa pagbili ng tubig, natigilan siya. Nakatayo sa labas ng pintuan ng bahay ni Sinag ang isang matabang lalaki, ang may-ari ng paupahan. Sumisigaw ito. Dinuduro-duro si Sinag. Pangatlong buwan na to, Sinag. Palagi ka na lang delayed. Kung wala kang pambayad, lumayas na kayo dito. Mama Berto, sandali lang po. Pakiusap ni Sinag. Ang boses ay nanginginig ngunit pilit pinatatatag. Nag-short lang po talaga ngayon. Pangako, sa susunod na linggo, babayaran ko po lahat. Puro ka pangako. Pagod na ako sa mga palusot mo. Nakatayo lang si Kislap sa di kalayuan, nakatago sa isang poste. Ang unang instinct niya ay lumapit, dukutin ang pitaka, at ihagis sa mukha ng lalaki ang isang bunton ng pera. Higit pa sa kaya nitong bilangin. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya si Kislap Alpas, siya si Dion. At si Dion ay walang pera. Ang kaya lang gawin ni Dion ay manood. Manood habang si Sinag ay tahimik na tumatanggap ng bawat masasakit na salita. Ang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Ngunit ang ulo ay nananatiling nakataas. Nang umalis na ang may-ari ng bahay, nakita niya itong pumikit ng mariin, huminga ng malalim, at saka pumasok sa loob na tila walang nangyari. Ang eksenang yon ang gumising sa kanya. Ang kanyang problema, kahit gaano kasakit, ay tungkol sa nasirang tiwala at yaman. Ang problema ni Sinag
ay tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pagkakaroon ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Isinara ni Sinag ang pinto at doon lang niya hinayaang bumagsak ang kanyang mga balikat. Sumandal siya sa pinto at napapikit. Ang bawat salita ni Mama Berto ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lumayas na kayo dito. Saan sila pupunta? Sinag, apo. Sino yon? Tanong ng isang mahinang boses mula sa silya. Si Lola Amuma. Agad na itinago ni Sinag ang kanyang pag-aalala. Ngumiti siya at lumapit sa Lola. Wala po yon, La. Si Mama Berto lang po. Nangungumusta. Tinitigan siya ng kanyang lola. Minsan, sa gitna ng pagkalimot na dulot ng Alzheimer's, may mga sandali ng kalinawan. At sa sandaling iyon, nakita ng kanyang lola ang katotohanan. Hinawakan ni Lola Amuma ang kamay ng apo. Ang balat nito'y manipis at kulubot, ngunit ang hawak ay may bigat ng habambuhay na pagmamahal. Alam kong nahihirapan ka na, apo. Patawarin mo ang lola kung pabigat na lang ako sa'yo. Umiling si Sinag at naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. La, huwag niyo po sabihin yan. Hinding-hindi po kayo naging pabigat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang lola. Ipinaparamdam sa yakap na yon ang lahat ng hindi niya masabi. Pagkatapos niyang pakainin at patulugin ang lola, lumabas si Sinag sa kanilang maliit na bakuran para magsampay ng mga nilabhan. Dapit hapon na. Ang langit ay kulay kahel, ngunit hindi nito kayang pasayahin ang mabigat niyang kalooban. Kailangan niyang kumita ng dagdag na pera. Agad. Habang nagsasampay, napansin niya ang isang lalaki na nakaupo sa hagdanan ng kabilang apartment, ang bago nilang kapitbahay. Si Dion. Halos isang linggo na ito rito, ngunit palaging mailap at malalim ang iniisip. Madalas niya itong makitang nakatingin lang sa malayo. Ang mga matay may bahid ng lungkot na hindi niya maintindihan. Siya yung lalaking tumulong sa kanya noong gabing umulan. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat ng maayos. Naglakas loob siyang lumapit. Hi, bati niya. Nag-angat ng tingin si Dion. Bahagyang nagulat. Hi, sagot nito. Ang boses ay medyo paos. Salamat nga pala ulit doon sa tulong mo nung isang gabi, sabi ni Sinag. Kung hindi dahil sa'yo, baka inanod na ang paninda ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dion, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala yon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Bago ka lang dito, no? Tanong ni Sinag. Sinusubukang magsimula ng usapan. Tumango si Dion. Oo, naghahanap ng pagbabago. Lahat naman tayo siguro, mahinang sagot ni Sinag. Ako nga pala si Sinag. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-atubili si Dion ng isang segundo bago tinanggap ito. Ang kamay nito ay magaspang, kamay ng isang manggagawa, ngunit ang hawak ay matatag. Dion. Bago pa man makapagsalita muli si Sinag, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa loob ng kanilang bahay. Sinag! Apo! Nasaan ang mga litrato? Nagpaalam agad si Sinag at nagmamadaling pumasok sa loob. Naabutan niya ang kanyang lola. Nabukas ang isang lumang baul. Naghahalongkat. Ito ang isa sa mga ginagawa ng lola niya kapag nalilito ito. Hinahanap ang mga lumang litrato, ang mga piraso ng alaala na unti-unti nang binubura ng sakit nito. La, nandito lang po. Mahinahong sabi ni Sinag. Kinuha ang isang makapal at luma ng photo album mula sa ilalim ng mga damit. Inupo niya ang lola sa silya at inilapag ang album sa kandungan nito. Heto po, La. Tingnan niyo po. Tuwang-tuwa namang binuklat ni Lola Amuma ang album. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga kupas na larawan ng kanilang nakaraan. Noong bata pa si Sinag, noong nabubuhay pa ang mga magulang niya. Samantala, sa labas, si Kislap, si Dion, ay nakatayo pa rin.
Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit sapat ang lakas ng boses ng matanda para umabot sa kanyang kinatatayuan. Hinakbang niya ang kanyang mga paa, pabalik sa kanyang kwarto, ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Ito, sabi ni Lola Amuma, ang daliri nanginginig habang nakaturo sa isang larawan. Ito ang Lolo Luis mo. Ang gwapo niya, no? Sa kanya ipinangalan ang malaki nating lupain noon, sa probinsya, Hacienda de Mayuga. Opo, La. Kwento niyo po ulit, sagot ni Sinag. Ang boses ay puno ng pasensya, na tila sanay ng ulit-ulitin ang mga kwento. Mayaman tayo noon, Apo. Malawak ang ating lupain, ngunit may isang pamilya. Sakim sila. Inangkin nila ang hindi sa kanila. Ginawa nila ang lahat para makuha ang lupa natin. Patuloy ng matanda, at ang boses nito ay biglang napupuno ng pait. Nawala sa atin ang lahat dahil sa kanila. Nakatayo si Kislap sa dilim, nakikinig. Naramdaman niya ang lungkot sa kwento, ngunit para sa kanya, isa lang itong ordinaryong trahedya na nangyayari sa maraming pamilya. Binuksan na ni Sinag ang ilaw sa kanilang sala. Ang liwanag ay tumama sa labas at doon, hindi sinasadyang napatingin si Kislap sa direksyon nila. Sakto namang nag-angat ng tingin si Lola Amuma mula sa album. Ang mga mata nila ay nagtama. Natigilan si Lola Amuma. Ang kaninang bakas ng pagkalito sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagkilala. Isang matalim, nakakagulat na pagkilala. Naging diretso ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Kislap na para bang nakakita siya ng isang multo. Bulong ng matanda. Hindi inaalis ang tingin kay Kislap. Sino yang lalaking yan? Napalingon si Sinag sa labas at nakita si Dion na nakatayo roon. Yan po si Dion, La. Bago po naming kapitbahay. Umiling-iling si Lola Amuma. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot o sa gulat. Itinuro niya ang nanginginig niyang daliri kay Kislap. Ikaw. Halos pabulong na, sabi ng matanda. Ngunit ang bawat salita ay malinaw na narinig ni Kislap. Ang bawat salita ay parang yelo na gumuhit sa kanyang likod. Bakit kamukha mo ang lalaking sumira sa pamilya namin? Ang mga salita ni Lola Amuma ay parang isang matalim na pako na bumaon sa isipan ni Kislap buong magdamag. Kamukha mo ang lalaking sumira sa pamilya namin. Pinilit niyang iwaksi ito. Guni-guni lang ng matanda. Epekto ng sakit nito. Nagkataon lang. Maraming alpas sa mundo at imposible namang ang pamilya niya na abala sa pagpapalago ng kanilang imperyo sa lungsod Maharlika ay may kinalaman sa isang maliit na pamilya mula sa probinsya. Imposible. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, may isang bahagi sa kanya na nabagabag, isang malamig na takot na gumapang sa kanyang sistema. Kinabukasan, sinubukan niyang iwasan si Sinag. Ngunit sa isang maliit na komunidad, tulad ng Barangay Silangan, ang pag-iwas ay imposible. Nakita niya itong naglalabas sa labas. Ang mga braso'y pagod na sa pagkukusot, ngunit tuloy pa rin. Nakita niya ang mga butas sa kanilang bubong na yero, tinatakpan lang ng trapal. Noon, isang tawag lang sa kanyang property manager ang katapat ng ganitong problema. Ngayon, bilang si Dion, ang tanging asset niya ay ang sarili niyang mga kamay. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng karamihan, tahimik na umakyat si Kislap sa bubong. Sa tulong ng liwanag mula sa buwan at sa isang maliit na flashlight, sinimulan niyang kumpunihin ang mga butas. Gumamit siya ng mga materyales na binili niya mula sa maliit na perang natira sa kanyang allowance bilang si Dion. Mga tira-tirang yero at sealant mula sa hardware store sa kanto. Hindi ito perpekto, magaspang, puno ng remedyo, ngunit sapat na para pigilan ang anumang tulo sa susunod na pag-ulan. Habang nagtatrabaho, ang isip niya ay lumilipad. Ang bawat pukpok ng martilyo,
ay tila pagpukpok din sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na gumawa siya ng isang bagay gamit ang sarili niyang lakas. Isang bagay na totoo, isang bagay na may kabuluhan, kahit gaano kaliit. Hindi ito tungkol sa pera, hindi tungkol sa pagbili ng solusyon. Ito ay tungkol sa pag-aksyon. Kinabukasan, umambon. Nagmamadaling lumabas si Sinag para silipin ang bubong. Nag-aalala. Ngunit natigilan siya. Walang tumutulo. Tumingala siya at nakita ang mga bagong tagpi sa kanilang yero. Hindi perpekto, ngunit nakakabit ng maayos. Napakunot ang noo niya. Tumingin siya sa paligid at ang mga mata niya ay napadpad sa bintana ng kwarto ni Dion. Nakita niya itong pasilip at nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas na tila isang batang na huling gumawa ng kalokohan. Alam na niya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kinahapunan, kumatok siya sa pinto ni Dion. Nang buksan nito, iniabot niya ang isang maliit na lunchbox. Ano to? Tanong ni Kislap, naguguluhan. Adobo. Salamat. Sa bubong. Mahinang sabi ni Sinag. Medyo nahihiya. Tinitigan ni Kislap ang lunchbox. Isang simpleng baunan. Ngunit para sa kanya, mas mabigat pa ito kaysa sa 1,000,000 pisong kontrata. Dahil ito ay utang na loob. Isang koneksyon. Isang bagay na hindi niya basta-basta matatatanggihan. Hindi mo kailangang gawin to, sabi niya. Kailangan, giit ni Sinag. Hindi ako sanay na may utang na loob. Kinuha ni Kislap ang baunan. Sa pag-abot niya, ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang saglit na pagdampi. Ngunit para sa kanilang dalawa, may kuryenteng dumaloy. Isang init na hindi nila inaasahan. Mabilis na binawi ni Sinag ang kanyang kamay. Sige, may gagawin pa ko. At mabilis itong tumalikod. Naiwan si Kislap na hawak ang baunan. Ang puso niya'y biglang bumilis ang tibok sa isang paraan na hindi pamilyar. Hindi ito ang kalkuladong pananabik na naramdaman niya para kay Lihim. Ito ay iba. Ito ay totoo. Sa sumunod na mga araw, ang kanilang samahan ay unti-unting nabuo sa mga ganitong maliliit na bagay. Isang ngingiti sa umaga, isang tango ng pasasalamat. Paminsan-minsan, sa pagitan ng kanyang pagmamaneho, bibilhan niya ng gamot si Lola Amuma. Bilang kapalit, palagi siyang may nakahandang kape mula kay Sinag pag-uwi niya. Isang hapon, nakita niyang nag-iisa si Lola Amuma sa labas, nakaupo sa isang bangkito. Tulala, ito ang isa sa mga good days ng matanda. Lumapit siya. Magandang hapon po, bati niya. Tumingin sa kanya si Lola Amuma. Ngumiti ito. Isang tunay, malinaw na ngiti. Magandang hapon, iho. Ikaw si Dion, di ba? Ang bait mong bata. Salamat sa pag-aalaga mo kay Sinag. Natigilan si Kislap. Ito ang unang pagkakataon na nginginitian siya ng matanda. Ang pakiramdam ay kakaiba. Isang pakiramdam ng pagtanggap. Wala po yon. Mabait po si Sinag. Talaga, sabi ng matanda. Tumingin sa malayo. Manang-mana sa kanyang lolo. Matatag. Naupo si Kislap sa tabi nito. Pinapanatili ang kaunting distansya. Ang araw ay papalubog na at ang sinag nito ay nagbigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Kislap ng kapayapaan. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod Maharlika, nakatayo si Gino Banyaga sa harap ng isang malaking bintana. Tanaw ang syudad. Sa kanyang likuran, si Lihim Monteclaro ay hindi mapakali. Isang linggo na, Gino. Isang linggo nang hindi nagpapakita si Kislap. Anong gagawin natin? Paano kung nalaman na niya? Nag-aalalang tanong ni Lihim. Humarap si Gino. Isang malamig na ngisi ang nasa kanyang labi. Huminahon ka, Lihim. Nag-imbestiga na ako. Umalis daw ng bansa
Ayon sa assistant niya, biglaan. Siguro'y may inaasikasong negosyo. Hindi ako naniniwala. This is not like him. He was about to propose. Exactly, sabi ni Gino, lumapit kay Lihim at hinawakan ito sa balikat. At babalik din yun. At kapag bumalik siya, kailangang handa ka. Ang kailangan lang natin ay maghintay. Ngunit may pagdududa sa mga mata ni Gino. Pagkaalis ni Lihim, tinawagan niya ang isang pribadong investigador. Hanapin mo si Kislap Alpas, utos niya. Ayokong maniwala sa kwento ng assistant niya. I-monitor mo si Lihim. I-monitor mo ang lahat ng malapit sa kanya. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila, bawat kilos. May hindi tama sa biglaang pagkawala niya. Balik sa barangay Silangan. Gabi na. Tapos nang kumain si Kislap ng adobong bigay ni Sinag. Masarap. Mas masarap pa sa kahit anong pagkain na natikman niya sa mga Michelin star restaurants. Habang hinuhugasan ng baunan para isauli kinabukasan, narinig niya ang boses ni Lola Amuma mula sa kabilang bahay, kumakanta ng isang lumang kundiman. Ang simpleng buhay, ang simpleng kaligayahan. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang nabasag. Mula sa bahay ni Sinag, narinig niya ang boses ng Lola na biglang nagbago. Sinag, nasaan ang album? Kunin mo ang album dali. Narinig niya ang mga yabag ni Sinag na nagmamadali. Narinig niya ang kaluskos ng mga pahina. At pagkatapos, ang boses ni Lola Amuma, malinaw at buo, na tila bumalik sa isang malayong alaala. Ang boses na yon ay nagpatigil sa paghinga ni Kislap. Ayan siya. Sigaw ng matanda. Ang boses ay puno ng galit at sakit na naipon sa loob ng maraming taon. May itinuturo ito sa isang lumang litrato sa album. Ang tatay ng lalaking sumira sa atin. Tandaan mo ang apelyido nila, Apo. Hinding-hindi mo dapat kalimutan. Isang sandali ng katahimikan. At saka nagsalita ang matanda. Binibigkas ang isang pangalan na dumagundong sa buong barangay Silangan at yumanig sa buong pagkatao ni Dion. Alpas. Yan ang apelyido nila. Alpas. Sinag-Alpas. Ang salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Sinag. Parang isang sirang plaka. Parang isang kampanang nagbababala. Matapos itong bigkasin ng kanyang lola, ang matanda ay biglang nanghina at nakatulog dala ng pagod. Ngunit si Sinag, dilat na dilat ang mga mata, ay hindi na dinalaw ng antok. Alpas, isang apelyidong makapangyarihan, isang pangalan na madalas mabasa sa mga business section ng dyaryo. Ang nagmamay-ari ng Alpas Corporation, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Imposible. Ano ang magiging kaugnayan ng isang pamilyang kasing simple nang sa kanila sa isang pamilyang kasing yaman ng mga Alpas? Baka nagkakamali lang ang lola niya. Baka dala lang ng kanyang sakit. Ngunit ang pait sa boses ng kanyang lola ay masyadong totoo. Ang sakit sa mga mata nito ay masyadong malinaw. Hindi na siya nakatiis. Kinabukasan, pagkatapos niyang ihanda ang mga pangangangailangan ni Lola Amuma, nagpaalam siyang mamamalengke. Pero hindi sa palengke ang tungo niya. Nagpunta siya sa National Library, sa Archives section. Ang amoy ng mga lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Naghahanap siya ng mga lumang dyaryo mula sa dekada 90, ang panahong madalas ikwento ng kanyang lola. Naghalungkat siya, nagbasa ng mga microfiche, hinanap ang anumang balita tungkol sa Hacienda de Mayuga o sa kanilang probinsya. Pagkatapos ng halos 2 oras na paghahanap, nakita niya ito. Isang maliit na artikulo sa isang lokal na pahayagan, may petsang halos 20 taon na ang nakalipas. Ang headline, "The Mayuga Land Dispute, Pabor sa Alpas DevCorp." Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binabasa ang bawat salita. Nakasaad doon ang tungkol sa isang matagal ng alitan sa lupa. Ang pamilya de Mayuga, ang mga ninuno niya, ang orihinal, na may-ari ng isang malawak na lupain,
Ngunit dahil sa isang teknikalidad sa titulo at sa lakas ng mga abogadong hawak ng Alpas Corporation, ang lupa ay napunta sa kanila para tayuan ng isang industrial park. May litrato pa ng isang lalaki na nakangiti habang nakikipagkamay sa korte. Ang caption, Ricardo Alpas Sr., founder of Alpas Corp. Ang lalaki sa litrato, may hawig ito sa ama ni Dion kung sakaling makikita niya, pamilyar ang tindig, ang ngiti. Biglang nanikip ang dibdib ni Sinag. Totoo. Totoo ang lahat ng sinabi ng lola niya. Ang pamilyang Alpas, ang dahilan kung bakit sila naghirap. Sila ang dahilan kung bakit namatay sa sama ng loob ang kanyang lolo. Sila ang dahilan kung bakit kinailangan nilang lisanin ang probinsya at makipagsapalaran sa Maynila. Ang ugat ng lahat ng paghihirap niya ay may apelyidong Alpas. Parang binuhusan ng malamig na tubig, bigla niyang naalala ang tanong ng kanyang lola kay Dion. Bakit kamukha mo ang lalaking sumira sa pamilya namin? Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi kaya? Imposible. Isang hamak na driver lang si Dion. Pero ang kanyang tindig, ang kanyang pananalita, kahit ang paraan niya ng pag-aalala, may kakaiba sa kanya. May bigat. May awtoridad na pilit niyang tinatago. Pauwi. Dala-dala ni Sinag ang bigat ng kanyang natuklasan. Ang mundo niya ay tila yumanig. Ang sama ng loob at galit ay nagsimulang pumalit sa namumuong pagtingin niya para kay Dion. Nang makarating siya sa kanilang eskinita, naroon si Dion sa labas. Inaayos ang isang sirang upuan ni Aling Nena, ang may-ari ng karinderya. Nagtatawanan sila. Ang imahe na iyon, isang simpleng Dion na tumutulong sa kapwa, ay biglang naging isang kasinungalingan sa kanyang mga mata. Sino ka ba talaga? Anong ginagawa mo dito sa lugar namin? Sinag, andyan ka na pala. Bati ni Dion. Ngumiti ito nang makita siya. Ang nangiting dati nagpapataba ng kanyang puso ay ngayon parang isang insulto. Hindi siya sumagot. Nilagpasan niya lang ito, malamig ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niya ang pagkalito sa tingin ni Dion, ngunit hindi siya lumingon. Sa loob ng sumunod na mga araw, itinayo ni Sinag ang isang pader sa pagitan nilang dalawa. Bawat pagtatangkang makipag-usap ni Dion ay sinasagot niya ng matipid na oo o hindi. Ang dating mainit na kape sa umaga ay napalitan ng isang nakasarang pinto. Ang dating palitan ng mga ngiti ay naging isang malamig na pag-iwas. Nararamdaman ni Kislap ang pagbabago. Bawat araw, mas lumalayo ang loob ni Sinag sa kanya at hindi niya maintindihan kung bakit. Ang kapayapaang nagsisimula pa lang niyang madama sa barangay Silangan ay unti-unting ginugupo ng pagkalito at sakit. May problema ba, Sinag? Tanong niya isang gabi. Hindi na natiis ang pananahimik nito. Hinarang niya ito sa daan habang naglalakad ito pauwi. May nagawa ba akong mali? Tinitigan siya ni Sinag at sa unang pagkakataon, nakita ni Kislap ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy ng galit at hinanakit. Sino ka ba talaga, Dion? Tanong ni Sinag. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Saan ka ba talaga nanggaling? Bakit ka napadpad dito sa lugar ng mga mahihirap? Anong tinatago mo? Natigilan si Kislap. Ang mga tanong na yon, ang mga tanong na pinakaiiwasan niya. Paano niya sasagutin? Paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi isinisiwalat ang kanyang buong pagkatao? Driver lang ako, Sinag. Naghahanap ng bagong buhay. Sagot niya, ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang mga salita ay tunog huwad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sinag. Talaga? Isang driver na may mga matang hindi nababagay sa lugar na to? Na may mga kamay na kahit magaspang, halatang hindi sanay sa mabibigat na trabaho? Huwag mo akong gawing tanga, Dion. O kung ano man ang tunay mong pangalan. Tumalikod na si Sinag. Iniwan siyang nakatayo roon, gulong-gulo. Nasasaktan siya.
Hindi lang dahil sa mga akusasyon nito, kundi dahil alam niyang may katotohanan sa mga yon. Samantala, sa isang mamahaling opisina, inilapag ng pribadong investigador ang isang brown envelope sa mesa ni Gino Banyaga. Wala kaming makitang record na umalis ng bansa si Kislap Alpas, Mr. Banyaga, sabi ng investigador. Ang kanyang pasaporte ay hindi nagalaw. Ang kanyang mga credit card hindi ginagamit, para siyang bulang naglaho. Imposible, sabi ni Gino, ang mga daliri naglaro sa kanyang baba. Walang taong basta na lang naglalaho. Anong nalaman niyo sa pag-monitor kay Lihim? Palaging nasa bahay. Maliban sa isang bagay, nag-atubili ang investigador. 2 beses na siyang nagpunta sa isang lumang bahay sa probinsya. Doon nakatira ang dati ninyong katiwala, ang tatay mo. Nanigas ang panga ni Gino. Anong ginagawa niya doon? Hindi namin alam, sir. Pero sa tuwing umaalis siya doon, balisa siya. May kung anong kumislap sa mga mata ni Gino. Isang piraso ng puzzle na hindi niya maintindihan. Bakit pupuntahan ni Lihim ang kanyang ama? Pinag-aaralan niya ang mapa ng lungsod Maharlika sa kanyang pader. Kung hindi umalis ng bansa si Kislap, ibig sabihin ay nagtatago lang ito. Pero saan? Saan magtatago ang isang bilyonaryo? Ang pinakamagandang taguan ay ang lugar kung saan hinding-hindi siya hahanapin ni numan. Isang lugar na simple, magulo. Isang lugar na tulad ng isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang telepono. I-check niyo ang lahat ng records ng mga bagong driver sa lahat ng ride-hailing apps sa nakalipas na buwan. Utos niya sa kanyang tauhan. Cross-reference niyo sa database ng mga nawawalang tao. Gusto ko ng resulta, ngayon na. Sa barangay Silangan, gabi na. Hindi mapakali si Sinag. Ang kanyang natuklasan at ang pag-iwas ni Dion sa kanyang mga tanong ay sapat na para kumpirmahin ang kanyang hinala. Kailangan niya ng patunay. Isang bagay lang ang naisip niya, ang event na gaganapin sa susunod na linggo. Ang annual charity gala ng Alpas Foundation. Doon, tiyak na magpapakita ang CEO nito. Doon, makikita niya ang mukha ng totoong Kislap Alpas. Habang nag-iisip siya, may kumatok sa kanyang pinto. Isang kartero. May iniabot itong isang magarang imbitasyon galing sa Alpas Foundation. Nanginginig niyang binuksan ito. Isa siyang imbitasyon. Inaanyayahan siya bilang isang kinatawan mula sa isang mahirap na komunidad na dumalo sa kanilang charity gala. Isang programang naglalayong pakinggan ang boses ng masa. Isang pakitang tao, naisip niya. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang larawang nakaprint sa sulok ng imbitasyon. Ang larawan ng host ng gabing iyon, ang CEO at tagapagmana ng Alpas Corporation, si Kislap Alpas. Ang lalaki sa larawan ay nakangiti. Suot ang isang mamahaling suit, mas makisig, mas malinis tingnan. Ngunit ang mga mata, ang panga, ang hugis ng mukha, walang duda. Ito si Dion. Nabitiwan ni Sinag ang imbitasyon. Ang papel ay marahang nahulog sa sahig, tulad ng huling piraso ng tiwala at pag-asang natitira sa kanyang puso. Kislap Alpas naramdaman ni Kislap ang pagguho ng kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Una, dahil sa pagtataksil ni Lihim. Ngayon, dahil sa malamig na pader na itinayo ni Sinag sa pagitan nila. Ang sakit ay mas matindi, mas personal, dahil ang nawawala sa kanya ngayon ay hindi isang ilusyon, kundi isang bagay na nagsisimula ng maging totoo. Alam niyang may alam na si Sinag. Hindi niya tiyak kung gaano karami, ngunit sapat na para itulak siya palayo. Ang bawat sulyap nito ay puno ng pagdududa. Ang bawat salita ay may talim ng akusasyon. Kinagabihan, habang binabantayan niya ang galaw sa labas mula sa kanyang bintana, nakita niyang may nag-abot ng imbitasyon kay Sinag. Nakita niya kung paano ito binuksan ni Sinag. At nakita niya, kahit sa dilim,
Ang sandaling iyon nang manigas ito. Nang mabitiwan nito ang papel, alam na niya. Tapos na ang laro. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinailangan niyang kausapin ito. Kinailangan niyang magpaliwanag bago pa man tuluyang lamunin ng galit ang anumang namagitan sa kanila. Nilabasan niya ito. Nakaupo si Sinag sa labas ng kanilang bahay sa isang maliit na bangkito. Yakap-yakap ang sarili. Ang imbitasyon ay nasa sahig, nakatiwangwang. Sinag, tawag niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagsusumamo. Tumingala ito at ang mga mata nito ay punong-puno ng luha na hindi dumadaloy. Ang sakit sa mga matang yon ay parang isang espadang tumusok sa kanyang dibdib. Kislap Alpas, sabi ni Sinag, hindi isang tanong, kundi isang deklarasyon, isang hatol. Ang galing! Ang galing ng pagpapanggap mo. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka bang paglaruan ng kahirapan namin? Hindi, Sinag. Hindi totoo yan. Huwag! Sigaw nito, biglang napatayo. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kasinungalingan mo. Lahat pala ng ito, isang malaking laro lang para sa'yo. Ano kami sa tingin mo? Mga hayop sa zoo na pinapanood mo para maaliw ka? Makinig ka muna sa akin, please. Pakiusap ni Kislap. Lumapit siya, ngunit umatras si Sinag na tila siya ay isang ketongin. Para saan pa? Para marinig ko ang isa na namang kasinungalingan? Ang pamilya mo ang sumira sa amin. At ikaw, nagpunta ka rito, nagpanggap na isa sa amin. Para ano? Para pagtawanan kami lalo. Ang bawat salita ay latigo na humahagupit sa kanya. May dahilan ako, Sinag. May tinatakasan ako. Lahat tayo may tinatakasan, Kislap. Pero hindi kami nagpapanggap na ibang tao. Hindi kami nanloloko ng kapwa. Wala nang anumang salita ang kayang lumabas sa bibig ni Kislap. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama si Sinag. Kahit ano pa ang dahilan niya, ang resulta ay pareho. Nanakit siya. Nagsinungaling siya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi nila namalayan ang isang kotseng huminto sa kanto ng kanilang eskinita. Sa loob, isang lalaki ang nagmamasid. Hawak ang isang telepono. "Positive, sir," sabi ng tauhan ni Gino sa kabilang linya. Nandito nga siya sa Barangay Silangan. May kasama siyang babae. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Gino. "Good. Huwag niyo munang gagalawin. Bantayan niyo lang. Mukhang may bago tayong laruan." Nalaman na rin niya ang tungkol sa lumang alitan ng mga Alpas at Dimayuga. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. "Tapos na tayo mag-usap," sabi ni Sinag. Ang boses ay pagod na at basag. Pumasok na ito sa loob ng bahay at isinara ang pinto ng malakas. Ang pagsarang yon ay parang isang hatol na pinal. Naiwan si Kislap sa labas, mag-isa sa dilim. Ang maskara ni Dion ay tuluyan ng gumuho. Ang natira ay si Kislap Alpas, isang bilyonaryo na may hawak ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay wala siyang kahit na ano. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Ang 4 na sulok nito ay tila kumikitid. Sinasakal siya. Hindi na ito isang taguan. Isa na itong kulungan. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Nakita niya ang balita tungkol sa nalalapit na charity gala. Ang mukha ni Lihim ay naroon bilang fiancé ng host. Ang mukha ni Gino ay naroon bilang isa sa mga major sponsor. Ang lahat ng kanyang mga kaaway ay magtitipon sa isang lugar. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na isinilang mula sa desperasyon. Oras na para bumalik. Oras na para tapusin ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang teleponong hindi niya ginamit sa loob ng 1 buwan. Tinawagan niya ang kanyang assistant. "Rico?" sabi niya. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "I'm coming back. Ihanda mo ang lahat para sa gala. I want full control of the program, the security, everything."
Sir Kislap, thank God, akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. I'm fine, Rico. Just do as I say. Utos niya. And one more thing, I want you to prepare a package. Lahat ng tulong na kailangan ng isang pamilya. Medical bills, housing, lahat. I-ready mo, ipangalan mo sa isang sinag-ulap di Mayuga. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na si Dion, ang simpleng driver. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay si Kislap Alpas, ang CEO. Ang kanyang mga mata ay madilim at determinado. Pumunta man si Sinag sa gala o hindi, sisiguraduhin niyang malalaman nito ang buong katotohanan. At sisiguraduhin niyang pagbabayaran ni Lihim at Gino ang lahat ng kanilang ginawa. Sa kabilang pader, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Sinag. Ang tunog na yon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Hinawakan niya ang imbitasyon na naiwan sa labas. Ang mukha niya rito ay tila nangungutya. Magkita tayo sa gala, Sinag, bulong niya sa hangin. Doon, malalaman mo ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na kahit manalo pa siya sa gabing iyon, may isang laban na siyang natalo na. Ang laban para sa tiwala ng babaeng nagsimula ng magbigay ng bagong sinag sa madilim niyang mundo. Ang Paraiso del Sol Resort ay nagniningning sa ilalim ng gabi. Ang kristal na chandelier ay nagpapakita ng libu-libong kislap at ang bawat panauhin ay naglalakad na tila isang reyna o hari. Ito ang taunang Alpas Charity Gala, isang pangyayaring pinupuno ng pagpapaimbabaw at yaman. Isang mundo na pamilyar kay Kislap, ngunit ngayon ay tinitingnan niya ng may labis na pagkasuklam. Nakasuot siya ng isang perpektong sukat na taksido. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon. Walang sino mang makakapagsabi na ilang araw lang ang nakalipas, siya ay nagtatago sa isang squalid na paupahan. Siya si Kislap Alpas, buo, malakas, at handa ng makipaglaban. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Lihim. Maganda ito, nakasuot ng isang couture gown at nakangiti sa mga photographer. Sa tabi niya, si Gino Banyaga. Ang kanyang namarangiti ay masyadong confident. Ang dalawa ay naghaharutan. Tila walang anumang lihim na nag-uugnay sa kanila. Maya-maya, natigilan si Kislap. Pumasok sa ballroom ang isang pamilyar na anino. Si Sinag. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na damit na hiniram lang niya mula sa kanyang kaibigan. Walang kumikinang na diamante, walang mamahaling tela. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakataas. Walang takot at puno ng galit. Siya ang pinakatotoong tao sa buong silid. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng ballroom, nawala ang lahat ng ingay. Ang mga ilaw, ang musika, ang mga panauhin. Naging malabo ang lahat. Tanging ang dalawang pares ng mata ang nag-uusap, ang paghingi ng tawad at pagsusumamo ni Kislap at ang walang awang paghatol ni Sinag. Hindi siya lumingon. Nagdiretso siya sa upuan na nakareserba para sa mga kinatawan ng komunidad. Kislap knew what he had to do. Umakyat siya sa entablado. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi. Lungsod Maharlika. Panimula niya, ang kanyang boses ay malakas at umaaling-awngaw sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito ng pag-asa at pagkakaisa. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa formal na paraan. Ngunit nang makita niya si Sinag na puno ang kanyang puso ng determinasyon, kinuha niya ang isang remote control. Bago tayo magpatuloy sa pag-aambag, sabi niya, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kina Lihim at Gino. May isang kwento akong gustong ibahagi. Isang kwento tungkol sa maskara at pagtataksil. Mula sa likod ng entablado, bumaba ang isang malaking screen. Nag-umpisang umilaw. Ito ang kwento ng isang lalaking nabulag sa pag-ibig, isang lalaking nagpanggap na iba,
para lang masigurado ang katapatan ng kanyang minamahal, patuloy ni Kislap, at ang kanyang boses ay parang bumulong ng isang lihim. Biglang umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Lihim. Ang audio ay malinaw. Ito ang recording mula sa gabing tinanggihan ang kanyang proposal. Lihim mula sa recording. Ang tangang yon, gagawin ang lahat para sa akin. I can make him sign anything. Ngayong gabi, magpo-propose na yon. Gino mula sa recording. Magaling. Pagkatapos ng kasal at nasa atin na ang kontrol sa kumpanya, sisirain natin ang pamilyang Alpas hanggang sa wala nang matira sa kanila. Naging kaguluhan ang buong silid, sigawan, bulungan. Si Lihim ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Gino naman, nanigas sa kanyang upuan, ngunit sa kanyang mga mata ay may nakakamatay na apoy. Ang audio na ito, sabi ni Kislap, kalmado ngunit may panginginig sa boses, ay nakuha mula sa loob ng aking kotse. Ang kotse na minamaneho ko sa loob ng 3 buwan bilang si Dion, ang driver na nagtatago mula sa mundo. Ang driver na pinaglalaruan ninyo. Nag-umpisang umagos ang luha ni Lihim. Lumapit siya sa entablado. Nagmamakaawa. Kislap, please! Hindi totoo yan. Ginipit lang ako ni Gino. Tumahimik ka, Lihim. Sigaw ni Gino. Tumayo ito at biglang may inilabas sa kanyang bulsa. Isang USB drive. Tumakbo ito papunta sa entablado. Kislap, hinanda mo ang lahat para sa paninira. Sigaw ni Gino, tumatawa ng mapait. Pero kulang pa ang kwento mo. Heto ang akin. Binaliwala nito ang mga security guard. Mabilis nitong isinaksak ang USB drive sa computer. Ang pamilya Alpas ay hindi anghel, sigaw ni Gino habang naglo-load ang file. Gusto ninyong marinig ang buong katotohanan? Ang tungkol sa paghihiganti? Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa hustisya para sa pamilya ko na winasak ninyo. Biglang nag-play sa screen ang isang lumang video. Hindi ito malinaw, maingay, at luma. Ito ay isang video ng isang matandang lalaki, umiiyak, na nakaupo sa loob ng isang bahay na ginigiba ng demolition team. Sa background, makikita ang logo ng Alpas Development Corporation. Ang lalaking yan ay ang aking ama, sigaw ni Gino. Ang inyong pamilya, Kislap, ang nagpabagsak sa aking ama pagkatapos siyang pagsilbihan ng matagal. At ang babaeng yan, dinuro niya ang screen na nagpakita ng isang imahe ni Lihim na nakikipag-usap sa isang lalaki. Ginamit ko lang siya para makapasok sa inyong buhay. Hawak ko ang mas malaking lihim niya. Hindi siya masama. Ako ang may gawa ng lahat. Nagkagulo ang lahat. Ang atensyon ay nalipat na kay Gino. Ang galit ni Kislap kay Lihim ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Ngunit ang puso ni Sinag ay mas lalong nanlumo. Ang pagtataksil ay nag-ugat pala sa mas malalim, mas masakit na nakaraan. Nang makita ni Gino ang mga pulis na papalapit, tumingin siya kay Kislap. Ang lahat ng ito ay hindi matatapos sa pagkakakulong ko. Kislap, dahil ang sumpa ng mga Alpas mananatili sa inyo. Kahit kailan, hindi kayo magiging malaya. Habang dinadala ng mga pulis si Gino at si Lihim na ngayoy humihikbi at nagsisisi, muling kinuha ni Kislap ang mikropono. Ang silid ay kalmado na, ngunit puno ng tensyon. Ang oras ng pagtatanggol ay tapos na. Ito na ang oras ng katotohanan. Ang lahat ng narinig ninyo ay totoo. Sabi ni Kislap, ang kanyang tingin ay dumiretso sa kinaroroonan ni Sinag. Tama si Gino. Ang mga Alpas ay di gumawa ng maraming pagkakamali. Kami ay sakim. Kami ay mapagmataas. Kami ay nanakit ng maraming tao. Huminga siya ng malalim. At dahil dito, ako bilang CEO ng Alpas Corporation ay gumagawa ng isang pangako. Aayusin ko ang mga nakaraang pagkakamali ng aking pamilya.
Lahat ng lupang ilegal na nakuha, isasauli. Lahat ng taong nasaktan, babayaran. Ako, si Kislap Alpas, ay tatanggapin ang lahat ng responsibilidad. Lumakad siya pababa ng entablado at nagdiretso kay Sinag. Tiningnan niya ito sa mata. Walang anuman kundi pagsisisi at pag-ibig sa kanyang ekspresyon. "Sinag," sabi niya, sapat lang para marinig nila. "Alam kong hindi matutumbasan ng pera ang sakit na dinanas ng pamilya mo. Ngunit bilang isang simula, ipinangako ko na aalagaan ko ang lola mo. Lahat ng bayarin sa ospital, ang bahay, ang lahat ng kailangan mo, Sinag. Hindi na kita hahayaan pang maghirap. Wala nang diyon. Ako si Kislap at mamahalin kita sa tunay na pagkatao ko. Kasama ang lahat ng yaman ko." Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Ang mukha ni Sinag ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagkasira. Ang mga salita ni Kislap na inihayag sa harap ng lahat ng mayayamang panauhin ay hindi tunog pag-ibig para sa kanya. Ito ay tunog kontrol, tunog awa. Tumayo si Sinag. Tinitigan niya si Kislap ng matagal. Ang mga mata ay puno ng pighati. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumalikod. Naglakad patungo sa pinto. Hinabol siya ni Kislap. Napatigil ito sa pintuan. "Sinag, saan ka pupunta? Sinabi ko na. Aayusin ko ang lahat. Bibigyan kita ng pamilya." Humarap si Sinag. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa likod ng mga luha, ang kanyang mga mata ay matatag. "Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, Kislap. Kailangan ko ng respeto." Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit, ngunit malinaw. Ang tunay na pagmamahal ay hindi bumibili ng kaligayahan. Hindi nito kinokontrol ang kinabukasan ng iba. "Gusto mo ng bagong simula? Tapos na tayo." Inalis niya ang kamay ni Kislap at lumabas sa pinto. Iniwan ang bilyonaryo na nakatayo roon, bigo, sa gitna ng kanyang sariling kasikatan at kapalaran. Ang Paraso del Sol ay naiwan ni Kislap na tila isang naglalagablab na sirko. Ang gabi ng paghihiganti ay naging isang pampublikong pagtatapat kung saan naibalik niya ang karangalan ng kanyang pangalan. Ngunit tuluyan naman niyang nawala ang babaeng minahal niya. Ang mga salita ni Sinag ay umuukil-kil sa kanyang isip. "Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Kailangan ko ng respeto." Bumalik si Kislap sa kanyang penthouse. Ito ang unang pagkakataon na nakabalik siya, ngunit ang luho ay nagbigay lang sa kanya ng mas matinding kalungkutan. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang living room. Ang view ng syudad ay nakalatag sa kanyang paanan. Ito ang lahat ng sinubukan niyang ipagpalit para sa pag-ibig. Ngunit ang lahat ng ito ay naging dahilan lang para itaboy si Sinag. Ang kanyang pagkakamali ay simple, ngunit nakamamatay. Inakala niyang matutumbasan ng kanyang yaman ang lahat ng sakit, pati na ang kanyang kasinungalingan. Sa huli, ginamit niya ang pera bilang isang sandata at isang pananggalang, hindi bilang isang tulay. Isang linggo ang lumipas. Si Lihim ay nasa ilalim ng kustodiya habang iniimbestigahan ang mga kasong isinampa ni Kislap. Si Gino ay nasa kulungan na at ang buong pamilya Alpas ay humaharap sa isang malaking PR crisis, ngunit may malinaw na pag-asa para sa pagbabago. Ang pinakamahirap na misyon ni Kislap ay ang tuparin ang kanyang pangako kay Sinag, ang pangako ng tulong. Pinatawag niya ang kanyang team ng mga abogado. Nagtalaga siya ng isang trust fund para sa pagpapagamot ni Lola Amuma. Niligal niya ang paglilipat ng titulo ng lupa ng mga Dimayuga, ang hacienda, pabalik sa pangalan ni Sinag. Ginawa niya ang lahat ng walang kondisyon, walang pag-asa na kapalit. Ngunit nang ipadala ng kanyang mga tauhan ang mga dokumento at impormasyon kay Sinag, ang tugon ay malamig. Tinanggap ni Sinag ang trust fund para sa lola niya dahil ito ang buhay ng matanda.
Ngunit tumanggi siyang tanggapin ang pera para sa kanyang sarili. Tumanggi rin siyang makipagkita kay Kislap. Ang sabi niya, "Sir," paliwanag ng kanyang assistant, "kung totoong gusto ninyong maging malaya siya, hayaan ninyo siyang magdesisyon sa kanyang sarili. Ang pagtanggap niya ng tulong ay para lang daw sa lola niya. Ang lahat ng iba, kikitain niya sa sarili niyang pawis." Naramdaman ni Kislap ang isang kakaibang paggalang. Hindi siya nagalit. Ito ang babaeng minahal niya. Isang babaeng mas matatag kaysa sa kanyang sariling kayamanan. Para mabigyan siya ng espasyo, lumipat si Sinag at Lola Amuma sa isang mas malinis ngunit simpleng apartment sa kabilang bayan. Siya ay nagtatrabaho ngayon bilang isang barista sa isang maliit na coffee shop at ang natitirang oras niya ay ginagamit niya sa pag-aalaga sa lola niya. Si Kislap, sa kabilang banda, ay nagsimulang magbago. Ibinenta niya ang marami sa kanyang mga luxury cars. Binawasan niya ang kanyang mga staff. Binawasan niya ang kanyang sarili. Ang pagiging Dion ay hindi na isang pagpapanggap. Ito ay naging isang aral. Sa halip na pumunta sa mga board meeting, pumunta siya sa mga legal office, inayos ang mga lumang kaso ng Alpas Corp. Tinupad niya ang kanyang pangako na maging isang taong mas karapat-dapat. Isang hapon, nakatayo si Kislap sa harap ng isang bakanting lote sa probinsya. Ito ang dating Hacienda de Mayuga, isang parusa sa nakaraan. Matagal na itong inabandona, walang buhay. Alam niya na ang paglilipat ng titulo ay hindi sapat. Kailangan niyang ipakita kay Sinag na nauunawaan niya ang halaga ng pag-ibig at paggawa, hindi ng pagbili. "Rico," tawag niya sa kanyang assistant, "i-cancel mo ang lahat ng appointments ko sa susunod na buwan. Magpapadala ako ng isang contractor, pero hindi sila ang gagawa ng lahat. Kailangan ko ng mga gardening tools at yung mga simpleng construction tools ko nung nagpapanggap pa akong driver. Ipack mo. Pupunta ako sa probinsya." Hindi na siya nag-abalang magsuot ng mamahaling damit. Nagsuot lang siya ng isang lumang t-shirt, pantalon at work boots. Isang linggo siyang nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw. Nilinis niya ang lupa, inalis ang mga damo at mga basura. Hindi bilang Kislap Alpas ang may-ari ng lahat, kundi bilang isang tao na naghahanap ng kapatawaran. Uvi. Sinag isang buwan ang lumipas. Si Sinag ay nakahanap ng isang ritmo. Ang buhay ay mahirap pa rin, ngunit malinis at matapat. Sa isang pagkakataon, binisita niya ang kanyang lola sa ospital. Si Lola Amuma ay nagiging mas kalmado na. "Salamat sa paggamot." "Huwag kang mag-alala, apo," sabi ng matanda. "Sana matuto kang magpatawad. Kung ang tao ay nagpapakita ng tunay na pagsisisi, bigyan mo ng pagkakataon. Hindi lang po pagsisisi sila. Kailangan ng respeto. Hindi po kami pwedeng maging tagapaglingkod at tagapagligtas." Bulong ni Sinag, ngunit alam niyang pinatutungkulan niya ang kanyang sarili. Ang pag-ibig para kay Kislap ay nanatiling buhay, ngunit ang kanyang pangangailangan para sa dignidad ay mas matindi. Minsan, nakatanggap siya ng sulat mula sa isang law firm. Ito ay ang mga papeles ng Hacienda de Mayuga. Ang lupain ay ganap ng nasa kanyang pangalan. Walang anumang fine print. Walang obligasyon. Ito ang huling patunay na seryoso si Kislap sa pag-aayos ng nakaraan. Nang sumunod na araw, nagpa siyang puntahan ni Sinag ang lupa. Ito ang unang pagkakataon. Pagdating niya, nagulat siya. Ang bakuran ay hindi na isang abandonadong lote. Ang mga damo ay nalinis. May mga bagong haligi na nakatayo. May bagong pintura sa mga bakod. May nagtatanim ng mga bagong puno ng mangga. Napahinto siya sa bakod. At doon, nakita niya ang isang lalaking nagtatrabaho. Pawisan. Maputik ang pantalon. Nakasuot ng isang lumang t-shirt na basang-basa sa pawis. Ito si Kislap. Hindi niya suot ang tuxedo. Hindi siya nagbibigay ng order. Siya ay nagtatrabaho ng walang katulong. Ginagamit ang kanyang sariling lakas para buwagin ang mga bato at magtayo ng mga bagong haligi.
Lihim na nanood si Sinag. May isang bagay sa imahe na yon ang nagpakilos sa kanyang puso. Ito ang DO na minahal niya. Ngunit ngayon, ito na ang totoong kislap. Nang mag-angat ng tingin si Kislap para punasan ang kanyang noo, nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang mundo. Ibinalik ni Kislap ang kanyang pickaxe sa lupa. Wala siyang sinabi. Tinitigan lang niya si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kapaguran, ngunit may isang bagong ningning ng pag-asa. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagmamadaling lumapit. Hinayaan niya si Sinag na magdesisyon. Kinuha ni Sinag ang kanyang bag, huminga ng malalim, at dahan-dahang lumakad patungo sa bukana ng hasyenda. Lumakad si Sinag sa loob ng hasyenda di Mayuga. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat ng nakaraan at pag-asa. Tumayo siya sa harap ni Kislap, hindi na bilang si Dion ang driver o si Kislap ang bilyonaryo. Ngayon, sila ay dalawang taong nakatayo sa lupang may dugo at kasaysayan na parehong naghahanap ng pagpapatawad. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Sinag. Ang boses ay kalmado, ngunit may panginginig. Ipinatong ni Kislap ang pickaxe sa lupa. Pinunasan niya ang kanyang kamay sa marumi niyang pantalon. "Inaayos ko ang nasira," sagot niya. Ang kanyang tingin ay matapat. "Hindi ang lupa, Sinag, kundi ang pagkatao ko." "Hindi mo kailangang gawin yan para sa akin," sabi ni Sinag. Umiling si Kislap. "Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Nalaman ko na ang pagtulong sa iyo at sa lola mo ay hindi tungkol sa pagbili ng pag-ibig. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mali na sinimulan ng pamilya ko. Gusto kong maintindihan mo na ang paglilipat ng titulo ay hindi isang pakitang tao. Ito ay pagtanggap ng responsibilidad." "Hindi mo na kailangang magpanggap," bulong ni Sinag. "Hindi na ako nagpapanggap," mabilis na sagot ni Kislap. Lumapit siya, ngunit huminto sa tamang distansya. "Nang sinabi mong, tapos na tayo, naintindihan ko. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil totoo ka. Pinili mo ang iyong dignidad kaysa sa aking pera. At iyon, Sinag, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman ko." "Hindi ako naghahanap ng bilyonaryo," sabi ni Sinag. "Alam ko," ang sagot ni Kislap ay naging mahina. "At hindi ko napiliting ibalik ang Dion na nakilala mo dahil ang Dion na yon ay isang sinungaling. Ang Kislap na ito, ang taong ito na pawisan at marumi, ito ako ngayon, isang lalaking nagbabago." Tinitigan siya ni Sinag. Ang kanyang pader ay unti-unting gumuho. Nakikita niya ang pagbabago. Hindi na ang dating mapagmataas na Kislap na gustong maging tagapagligtas. Ito ay isang lalaki na handang yumuko at magtrabaho sa tabi niya. "Kaya ko ring magtrabaho," sabi ni Sinag. Kinuha ang isang pala na nakasandal sa pader. "Kung gusto mo talagang itama ang lahat, gawin natin ng magkasama." Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Kislap, isang tunay at malinis na ngiti. "Pagtatayo ng pundasyon, hindi pagbili ng palasyo. Pagtatayo ng sarili naming kinabukasan," pagtatama ni Sinag. Mula noon, nagbago ang eksena sa hasyenda di Mayuga. Araw-araw, magkasama sina Kislap at Sinag na nagtatrabaho. Si Kislap ay hindi na nagmamaneho ng kanyang lumang kotse, ngunit gumagamit siya ng isang lumang service vehicle. Si Sinag ay nagbabiyahe mula sa kanyang apartment. Nagtatrabaho sila nang magkatabi, naghuhukay, naglilinis, nagtatanim. Sa bawat butil ng pawis na pinagsasalo nila, unti-unting bumalik ang dating koneksyon. Hindi na bilang bilyonaryo at mahirap, kundi bilang Sinag at Kislap, bilang magkapantay. Isang hapon, nakaupo sila sa ilalim ng isang puno ng mangga na bago palang tinanim. Pareho silang pagod, maputik, ngunit masaya. "Alam mo," sabi ni Sinag, tumingin sa kalangitan,
Kung hindi ka nagpanggap, hindi ko sana nalaman kung sino ka talaga. Kung hindi ka naging Dion, hindi ko makikita ang kislap na handang maging simple. Kung hindi mo ako tinanggihan, sagot ni Kislap, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko sana nalaman na ang tunay na halaga ko ay hindi na sa aking account, kundi sa aking kakayahang maging tapat. Tiningnan ni Kislap ang kanyang kamay, marumi, magaspang, ngunit punong-puno ng pag-asa. Hindi na niya hinahanap ang diamante. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, makintab na bagay. Hindi ito singsing. Ito ay isang buto. Buto ng puno ng pag-asa, Tree of Hope. Humarap siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Sinagulap di mayuga, sabi niya. Gusto kong itanim ito kasama ka. Sa lupang ito na puno ng pag-asa. Gusto kong bumuo ng kinabukasan kasama ka. Mula sa simula. Nang walang kasinungalingan at nang may buong respeto. Bilang magkapantay. Hindi mo ako kailangan para iligtas ka, pero kailangan kita para maging mas mabuting tao. Tumulo ang luha sa mata ni Sinag, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Nakita niya ang lalaking yon, ang tunay na Kislap, ang lalaking handang magbigay ng pagmamahal nang walang kontrol. Ngumiti siya. Ang kanyang sinag ay mas maliwanag pa kaysa sa araw. Inabot niya ang buto at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Kislap. Mula sa simula, pagtanggap ni Sinag, Kislap at Sinag, sa ating sariling sinag, magkasama silang yumuko. Magkasama nilang ibinao ng buto sa lupa, isang pangako ng pag-ibig na binuo hindi sa yaman, kundi sa paggawa, tiwala, at walang hanggang respeto. Music bed. The gentle, melancholic piano theme returns, now evolving into a hopeful, sweeping orchestral piece. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Kislap Alpas at Sinag-ulap di Mayuga. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng maskara o ng salapi. Ito ay nangangailangan ng katapangan na maging totoong ikaw at ang pagpapakumbaba na tanggapin na ang respeto ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. Ang mga alpas at dimayuga ay nagkaisa hindi sa pamamagitan ng pagbili, kundi sa pamamagitan ng pagtatayo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni Kislap at Sinag. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo sa kanilang kwento? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share nyo po at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na tatago sa inyong puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Ang tunay na kislap ng isang tao ay nagmumula sa kanyang pagkatao, hindi sa kanyang pag-aari. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.